Hindi ko maintindihan sa mga Pilipino, sinabi na ang bawal, gagawin pa din. Tapos pag nahuli, sasabihin, di alam mo kaya dyan lang. Anong klaseng dahilan yun? Tapos pag hindi sila nahuhuli, pag yayabang nila, diskarte daw. Yan! At welcome na naman sa isang episode. So episode natin ngayon, check natin kung kamusta na ang mga bike lane ngayon 2024. Tagal natin di nakapag-bike dahil na busy na naman. Pero may errands tayo, kaya tara bike, let's go! Kaya kung makikita nyo, dito sa may Quezon Avenue, may barricade dito sa may kaliwa. Project yan ng Quezon City na lagyan ng barricade yung bike lane. Pero hindi lahat ng kalsada may ganyan dito sa Quezon City. Kaya, so makikita nyo, may mga butas-butas kung pwede kang lumiko. Pero magandang project ng Quezon City yan. Protektado talaga yung bike lane. So dito, maluwag. Siguro kasi tanghali. Yung southbound, papunta Kamuning, maluwag pa. Kung makikita nyo dito sa may GMA, ang hilig talaga parkingan yung site na yan. Eh, alangan naman tumagos tayo dyan. So, ang hilig talaga parkingan yung site na yan. Lalo na doon sa may mga bus station, malala talaga doon. Eto na, yung Pakubaw, yung madaming bus station. At dyan, madaming nakapark sa Gedli. At napakadelikado kasi ginagawa talaga nilang parkingan. Malapit pa doon, naka-hazard sila pero papuntang kaliwa sila. Umaandar habang nakatingin sa kanan. Kaya napakadelikado. Ngayon 2024, talagang full blown na at back to normal. May build up na dito sa may bahagi ng Pakubaw, mga bus station. May banggaan pala, kaya pala may build up. Ayos, ayun, may banggaan doon at naklag nila. Wala naman pala masyado traffic dito. Yun lang, ang errand pala natin yan, papunta tayong Taguig. Time check, 12:23. Okay, light trails na naman tayo sa EDSA. So dito sa EDSA, medyo mag-expect kayo ng lubak dahil parang light trails dito. Lalo na sa bike lane, madaming nakatakip na gano'n, yung bakal. Grabe traffic pero mukhang traffic lang doon, packet ng overpass. Kung makikita nyo, ayan, dyan sila nagko-congest pwede naman kasi pumila doon, pero pipilitin nila sumingit dyan kung kailan papunta na sa taas. Ang kulit din talaga. Kaya kahit nagdadrive ako, madaming ganyan, ayaw pumila, diskarte daw. Kaya nagtatraffic dahil sa ganun. Dalawa lang kasi ang kalsada dito, 2 linya, kaya kakainin talaga sa sakyan. Maluwag na dito, may San Juan nata to, Green Hills. May nanguhuli kasi dito, kaya wala talaga. Pag natsambahan sila, ihari sila dito. Hindi ko maintindihan sa mga Pilipino, sinabi na ang bawal, gagawin pa din. Tapos pag nahuli, sasabihin, di alam mo kaya dyan lang. Anong klaseng dahilan yun? Tapos pag hindi sila nahuhuli, pag yayabang nila, diskarte daw. Anong klaseng mindset yan? Woo! Makukulit talaga Pilipino. Hindi ko alam kung, well, malamang sinasadya yun na ganon, yung mga ayaw talaga sumunod. Kaya dapat baguhin na natin yung ugali natin na yun. Pag hindi pwede, dapat sundin natin. Tapos magreklamo yung mga nakikita ko sa internet, dito tayo umuunlad. Paano mangyayari yun? Hindi nga kayo sumusunod. Simple-simple na instructions, di kayo marunong sumunod. Wala tayong particular group na pinapatamaan dito So mapano yan? Sasakyan, motor, nakabike, e-bike, pedestrian, lahat. Basta convenient, susubukan niyang hindi sumunod sa instructions at para sabihing diskarte. Labo! Ayan dito, buti okay pa at wala talaga na dumadaan sa bike lane. Napapasa natin sa internet o kaya marinig nyo sa kahit anong conversation ng mga tao, gusto daw nila ng pagbabago at gusto daw nilang umunlad yung Pilipinas. Pero sa sarili nila, hindi sila nagbabago. Basta convenient, kahit bawal, ginagawa talaga. Ito medyo delikado to dahil palusong tapos may light trails dito sa may Boni. Grabe yung light trails dito sa EDSA. Hindi pa nga tayo nag-EDSA loop na 2024. Pero lala. Ako, ano to? Ngayon ko na nakita to. Grabe yun. At ito, ahon, Pagguadalupe.
Yun, salamat naman. At Makati na ata to. May hawang yung bike lane nila. Salamat Makati. Either Makati government yan. Ito mga naglalagay ng gato, hawang. O kaya national government. Uy, grabe, lusong tapos lubak. Woo! Let's go! So kumaliwan tayo dito sa may Forbes Park pa to. At padiretso tayo. Okay, papasok kong tayong BGC. At gagawin ko muna yung errands. At kita-kits later. Usually naman tayo babalik. Kita tayong BGC mamaya. Woo! A few moments later. Yeah, welcome back. At ito na, ganda ng bike lane dito sa may McKinley ata ito. Woo! So kahanan na tayo dito. Papasok na ng BGC dito. Time check, alas 2 na. Hanap tayong kainan o kaya kapihan para makapagpahinga talaga. Meron mong uulan. Parang uulan. Sana hindi. Yun, may mga kalsadang may bike lane. Bus lane pala to. Nala bike lane to. Ayun o. Bike friendly tong BGC. Siyempre priority natin tangkin. Hashtag baka naman. Shared naman yung bike lane dito. Priority talaga ata bike tsaka bus. Bawal sasakyan, no? Okay, wala akong nagustuhan sa mga nadaanan kong kainan. Mga mahal eh. Dahil siyang tayong Pasig. Eto na, yung Pasig BGC Bridge. Ingat lang tayo dito dahil medyo masikip. Medyo maliit yung bike lane. Kaya attentive ka sa kasabay mo. Halit naman ng bike na binigay nila dito. Suggest ko pag cute yung bike lane, huwag ka na dun dahil sa side swipe ka, kainin mo na yung sa may bandang gitna. Pero tabi ka kung medyo maluwag naman. Yun, dahil lang. At C5 na tayo, tasuwi na. McDo, baka naman. Ayun, diretso na to, C5. Langan na naman parking na ito. Bike lane talaga. At pagkatapos pa ng stoplight Alcubia. At dyan tayo naging tayo dati. Medyo mapayapa naman. Medyo. Ito sa parte na C5 na to, may mga nakapark na naman sa bike lane. Pumasok ulit tayo sa gilid-gilid. At dahil bad trip dun sa kalsada na yan, kasi may pa yung Aurora. Yun, buti may bike lane dito. At saka maluwag talaga yung kalsada. Hindi siya main road eh. East Camyas. At buti may mga bus stop na. Yun, at malapit na tayo sa Quezon Memorial Circle. At dito na natin tatapusin ang episode na to. Ang episode na chinek natin ang mga bike lane 2024. Hanggang sa muli, salamat! Dunkin, grabe pagod ko, 50 kilometers, baka naman.